Panay ang mura ng binatang si Nestor nang muling mapanood sa telebisyon ang balita tungkol sa mga nawawalang bata. Halos araw-araw na lang itong laman ng balita at hindi niya maiwasang mag-init ang ulo sa kawalan ng hustisya at aksyon ng mga otoridad. Langya, hanggang ngayon di pa rin matigil-tigil yung mga ganyang bogus. Wala pa rin mahuli-huli. Ayon sa ulat, nadiskubre ng mga otoridad ang isang abandonadong bodega sa kalapit na bayan kung saan natagpuan ang mga bakas ng dugo at ilang damit ng mga bata. Pinaghihinalaan na isang sindikato ang nasa likod ng mga pagkawala ng mga bata. Mga tao na halang ang mga bituka na kayang mangidnap ng bata para ibenta ang mga lamang loob sa black market. Mabigat ang loob ni Nestor habang pinapanood ang panibagong detalye ng krimen. May ilang nakaligtas na bata ang nagsabing dinala sila sa isang tagong lugar bago pa man sila itakas palabas ng bansa. Pero ang mas nagpainit ng ulo niya ay nang maalala ang narinig niya mula sa mga kapitbahay niya na may isang balita na di lang sindikato ang may gawa. Mga nilalang daw na mas nakakatakot ang sangkot dito. Balitang-balita sa kanila na mga aswang ang nandudukot ng mga bata at ginagawang alay o kaya naman ay hapunan. Isa pang nakakabahala para sa mga tao ay nang hindi na lang mga bata ang nawawala, kundi maging mga matatanda. Mas lalong tumindi ang emosyon ng binata habang dalang-dala siya sa pinapanood. Bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas. Sa gulat niya, halos malaglag siya sa kinauupuan. Nestor? Nestor, nandiyan ka ba? Napailing na lang siya at mabilis na tumayo upang tignan kung sino ang maingay sa labas. Pagbukas niya ng pinto, ay tumambad sa kanya ang kapitbahay at kababata niyang si Marites. Naiirita siyang napabuntong hininga. Ano na naman ba yun, Marites? Napahawak pa sa dibdib ang dalaga at hingal na hingal. Halatang may bitbit na naman itong ibabalitang importante. Ngunit sa dami ng beses na nagpakalat ito ng kung ano-anong kwento sa barangay, hindi maiwasan ni Nestor na pagdudahan kung seryoso ba ang sinasabi nito o isa na namang walang basihang tsismis. Naku, Nestor! Narinig mo na ba yung balita? Doon sa kabilang bayan, may natagpuan doon na bodega kung saan kinakatay yung mga bata na nawawala. Ay nako, pinangunahan mo na naman ang balita. Pambihira ka talaga, oo. Hindi naman direktang sinabi na doon nga kinakatay ang mga bata. Ang sabi, may mga natagpuan lang daw na dugo. Ikaw talaga, oh. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo eh. Literal kang chismosa eh. Aray ko naman, grabe ka naman sa akin. Ay, teka lang, bakit alam mo? Natural, may TV kami. Kakapanood ko nga lang eh. Nako, huwag ka masyadong umaasa sa bali-balita na yan. Mas maniwala ka sa kwento ng mga tao dito sa atin. Aba, kalat na kaya. Doon daw sa kabilang bayan, talagang aswang yung nangunguha. Sakay sila ng puting van. Talaga? Aba, sosyal naman pala yung mga aswang na yan ano. May van na, may sarili pang bodega. Ayos din. Yan ka na naman eh. Namimiloso po ka na naman eh. Ikaw na nga ang binabalitaan dyan eh, ganyan ka pa. Eh kasi nga, alam ko na ang balitang yan eh. Hindi na bago yan. Alam mo, talagang sa panahon ngayon, talamak na ang krimen. Wala nang takot ang mga kriminal. Lagi na lang laman ng dyaryo. Social media at TV ang mga siraulo na yan. Sana nga mahuli na sila at mapuksa eh. Kawawa naman ang mga bata at taong nakikidnap nila. Kaya nga tama ka. Ganun ba talaga kahirap ang buhay para gawin nila mga karumal-dumal na gawain yun? Biruin mo, papatay ka ng tao. Bababuhin mo yung katawan sa ibibenta ang laman loob. Aba, Diyos mio! Kung ginagawa man nila ito para makapagligtas ng ibang buhay, hindi pa rin tama, di ba? Tama ka dun. Ano kaya yung pakiramdam nila, no? Yung halimbawa, nakaligtas nga yung anak o kapamilya nila, pero napapanood nila sa balita yung ganyan. Di kaya sila nakokonsensya o nakakatulog pa kaya sila sa gabi? Nako,
Huwag ka nang umasa. Walang konsensya ang mga yan, ano? Pero talaga bang sindikato lang ito? Iba kasi yung pinag-uusapan talaga ng mga tao eh. Na ano? Aswang na naman. Hindi naman totoo ang mga aswang eh. Gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong ilihis ang totoong pangyayari. Saka lang ako maniniwala kung makakakita ako. Kahit isa lang. Nako, huwag kang humili ng ganyan, ano? Ano ka ba? You can never wish for. Ano? Pa-English-English ka pa mali naman. Baka ang ibig mo sabihin, be careful what you wish for. O, kita mo? Alam mo din yung kasabihan na yon? Kaya huwag kang basta-basta nag-aangad ng mga bagay na tulad nun. Sigurado naman akong takot ka kapag may nagpakita sa yung aswang, ano? Anong takot? Ano bang tingin mo sa akin, duwag? Alam mo, Marites, mas maganda yon para merong pruweba. Mahirap yung ganyan na naniniwala ka sa sabi-sabi lang. Ang tawag sa mga ganon, walang bait sa sarili. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ang dami na nga nawawalang bata eh. Ayaw mo pang maniwala. Saka na ako maniniwala kapag may nakita na ako. At kapag may nakita ako, maghahanap ako ng anting-anting at pupuksain ko silang lahat, maniwala ka. Ano? Anting-anting? Ikaw? Gusto ng anting-anting? Nako, Nestor, kilabutan ka nga. Takot ka nga sa dugo eh. Tapos gusto pa magkaroon ng anting-anting para makatulong sa bayan? Wow! Ay nako, huwag mo nang pangarapin yun, ano? Matatapang lang ang pwede magkaroon ng ganon. Eh ikaw, kung wala kang lawit, baka isipin kong babae ka rin. Hoy, bunganga mo ah. Ang bastos mo ah. Mamaya bigla may makarinig, ano pang isipin eh. Ano bang bastos doon? At talagang tinanong mo pa. Hoy, kung mukha man akong babae sa paningin mo, at least may concern ako sa baryo, no? Eh ikaw, katulad ka din ng iba. Ni Mayor, ni Kapitan. Walang magawa, di ba? Meron naman. May mga pulis sa tanod naman na nasa checkpoint, ano, para magbantay. Checkpoint. Sigurado ka ba na nagbabantay sila? Eh baka iba ang binabantayan. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa rin nangyayari. May mga nakikidnap pa rin. Aba, Nestor, wag mo namang minamaliit ang mga pulis sa tanod sa atin, ano? Hindi naman sila Diyos para malaman kagad kung sino may masamang balak. Ano pang silbi ng mga checkpoint nila kung hindi rin naman nauhuli yung mga kriminal? Araw-araw may nawawala, tapos ang ending, puro paghuhugas kamay lang. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, tapos wala namang nauhuli. Di ba? Nakakatawa na kaya? Alam mo ikaw, Nestor, kung ganyan ka rin lang naman, bakit hindi ikaw gumawa ng aksyon? Kung gusto mong baguhin ang sistema, mag-volunteer ka kaya sa mga nagbabantay sa gabi. Yun na nga ang sinasabi ko eh. Pero Day, hindi ako bayani. Wala akong kapangyarihan, uy. Pero alam mo, Marites, kung pagkakalooban lang talaga ako ng kahit na isang anting-anting, ako na mismo ang uhuli sa mga sindikato na yan o mga aswang na sinasabi nyo. Eh di hilingin mo, malay mo bukas makalawa, may biglang kakatok dito sa pinto mo. Tapos, bibigyan ka ng anting-anting. Abay, solve na ang krimen. O diba, para ka na si Darna. Umuwi ka na nga. Wala kang kwentang kausap. Grabe ka naman makapagpalayas. Hay, pikon ka na yan. Alam mo naman pala eh. Sige na, umuwi ka na. O siya, uuwi na ako. Ay, teka lang. Kaya pala ako nagpunta dito para tanungin sa'yo kung meron ng pasok. Ilang araw na tayong di sinisipot ng advisor natin ah. Ano na kayang nangyari sa kanya? Ang lungkot pag walang pasok eh. Walang baon tapos di ko pa nakikita yung mga crush ko. Ikaw talaga di na kita maintindihan. Chismosa ka na, malandi ka pa. Hoy, grabe ka ha? Ang sabihin mo nagsiselos ka lang. Akala mo ba? Di ko alam na secret admirer kita. Pero sorry ka, hindi kita bet. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Di tayo talo, no? Di rin kita bet. Kung gusto mong pumasok, di pumasok ka. Kaya nga tayo tinambakan ng maraming module, di ba? Kasi nga delikado. Sa bagay. Teka, may natapos ka na ba? Pakopya naman. Anong pakopya? Sa galing mong magmarites na yan,
Di ka pa nakakasagot ng module? Ano kasi? Di ako nakapag-load ng wifi, kaya wala akong pang-research. Sige na pakopyahin mo na ako. Sagot ko na merienda mo mamaya. Anong merienda? Baseball tsaka kikiam, dun sa may food court dun sa plaza. May nagtitinda sa plaza? Ano ka ba? Natural. May mga nagtitinda na kasi malapit na ang fiesta. Di ka ba nakakagala doon? Hindi eh. Dito lang kasi ako sa bahay eh. Busy ako mag-ML. Kaya naman pala eh. O ano, peram na kasi na natapos mo. Mamaya gagala tayo. Parang ang dami mong pera. Huwag ka ba ingay? Marami ako nakupit kay mama kanina eh. Ayoko nga. Pambihira. Galing pala sa nakawang ipanlilibre mo sa akin. Mamaya, sumakit pa ang tiyan ko yan eh. Biro lang yon, ano ka ba? Nagtinda ako kanina ng kakanin, kaya may pera ako. Iniwan saglit ni Nestor ang kanyang kaibigan at nagmamadaling pumasok sa bahay upang kunin ang mga natapos na niyang module. Matapos ang ilang sandali, bumalik siya kay Marites at iniabot ang mga papel. O hayan na mga kailangan mo. Pero wag mong kokopyahin lahat ha. Baka mamaya pati pangalan ko kopyahin mo. Mahahalata tayo ni ma'am. Wala po. Anong tingin mo sa akin, syunga-syunga? Sipagsipagan mo din kasi ang pag-aaral. Hindi ako palagi nandito para sa'yo. Ay, ang sweet naman talaga ng best friend ko. O siya, alis na ako ha. Salamat. Salamat? Anong salamat? May bayad yan, uy. Mamayang hapon ha. Huwag mong kalimutan yung merienda ko. Oo na, gala tayo mamaya. Bye! Umalis na ang dalaga. Napapailing na lang na tinanaw siya ni Nestor. Nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin, bumalik siya sa loob ng bahay at ipinagpatuloy ang kanyang panonood. Si Nestor at Marites ay matagal nang magkaibigan. Sila ay magkababata mula pa noong maliliit pa sila. Palagi silang magkasama at naglalaro. Pareho silang makulit at masiyahin, punong-puno ng enerhiya, kaya hindi katakataka na magkasundo silang dalawa. Saan man naroon si Marites, naroon din si Nestor. Magkaklase na rin sila mula pa nung elementarya hanggang sa high school. Samantala si Nestor, nang magdalaga na ang kaibigan, ay nagkaroon ng lihim na pagtingin sa kanyang kababata. Itinago niya ito sa loob ng maraming taon dahil sa takot na baka layuan siya ng babae at masira ang kanilang pagkakaibigan. Walang kaide-ideya ang dalaga na ang binibiro nitong may crush sa kanya ay may matagal nang nararamdaman para sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Nang tignan ni Nestor ang kanyang relo, napakunot ang kanyang noo. 5:00 na, pero hindi pa rin bumabalik ang babae. Sabi ko na nga be, mangi-Indian pa yata ang babaeng yun ah. Pambihira naman oo. Talagang hindi mapagkakatiwalaan eh. Gutom na ako. Habang hinihintay niya ang dalaga, naisipan niya munang magsaing. Wala pa din kasi ang kanyang ina. Hindi pa ito dumarating galing sa trabaho. Nang mainin na ang kanin at wala pa rin ang kaibigan, naisipan niyang marahil ay di na sila tuloy. Pero maya-maya, bago niya isara ang pinto at mga bintana sa bahay nila, ay nakita niyang humahangos si Marites. Sandali lang. Nakakapagod tumakbo. Hingal na hingal ka. Sino ba kasi may sabi na tumakbo ka? Itsura mo, tignan mo nga. Mukha kang pinagsamantala ng 10 demonyo. Hoy! Don't say bad words ha! Masama yan! Saan ka ba galing? Kanina pa ako antay ng antay dito eh. Gabi na. Saan ka lang darating? Gabi naman to? Makagabi ka naman dyan? Ayan pa lang ang araw oh! Hindi pa lumulubog! Hapon pa lang, ano ka ba? Eh kanina pa nga ako mukhang tanga na naghihintay dito eh. Ang tagal-tagal mo. Talaga? Hinihintay mo ko? Siguro miss mo ko no? Mismo mukha mo. Ang dami mo kasing arte. Bago pa makasagot si Marites, biglang may narinig silang tahol mula sa likuran niya. Napalingon siya.
Isang malaking aso ang nakatayo, ilang metro lang ang layo mula sa kanya at tila nakatingin ng masama. Yan! Yan, Nestor, oh! Tingnan mo! Hinabol ako ng asong yan! Pambihira! Hanggang dito pala nasundan ako! Nako, ang malas naman ng aso na yan kapag naabutan ka at nakagat. Panigurado malalason sa'yo yan. Hindi ka naliligo eh. Hoy, ang kapal naman ang mukha mo! Naliligo ko, no? Pero seryoso, pakiusap naman, oh! Sige na, pakibugaw naman yung aso na yan! Natatakot ako eh! Hindi umimik si Nestor. Bagkos ay tinitigan lang nito ang aso na nasa kanilang harapan. Nestor, ano ba? Wala ka ba lang gagawin? Tutunganga ka lang ba dyan? Tutulungan mo ba ako, ano? Tumingin ang binata sa takot na kaibigan. Saka ibinaling ang tingin sa malaking aso. Papalapit na ito ng papalapit sa kanila. Alam nilang hindi lang ito bastang isang asong gala. Malaki ito, matipuno, at tila sanay sa pangahabol. Matalim ito kung tumingin. Maya-maya, bigla itong umangil at tinahulan silang dalawa. Iniangat ng binata ang kanyang kamay at pumalakpak ng malakas. Sandaling kinuha niya ang atensyon ng aso. Shoo! Shoo, alis! Wag! Wag mong gulatin! At baka lalong magalit! Dumakot ng lupa si Nestor. Ibinato ito sa aso. Hangad niyang gulatin ito, pero hindi ito natinag. Sa halip, lalo pa nitong itinaas ang mga tenga at ipinagpatuloy ang pagkahol. Napakubli ang babae sa likod ng kaibigan. Namulot ng kahoy si Nestor, pero naghintay muna ng ilan sandali. Asong ulol yata yan eh! Naku po, Nestor! Anong gagawin natin? Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang hawak niyang kahoy. Sinundan ito ng tingin ng aso. Malakas niya itong inihagis. Sa isang iglap, tumakbo ito palayo. Sinundan ang kahoy. Napahinga ng maluwag si Marites. Halos napaluhod sa sobrang pagod at kaba. Ay, akala ko talaga katapusan ko na. Kau naman, nerbiyoso ka naman masyado. Buti na lang at matalino ko. Matalino? Mukha mo. O ano, tara na, gala na tayo. Pambihira, may energy ka pang gumala at pumunta sa plaza ha? Papadilim na. Teka, may flashlight ka man dala? Ito naman, maraming tao sa labas. Saka maliwanag naman yung mga solar eh. Maraming tao? Ganun ba? Pero ngayon nga lang, ni isa walang tumulong sa'yo eh. Mabuti pa, bukas mo na lang ako ilibre. Ay, hindi na pwede, Nestor. Talaga naman ganitong oras ako nagpunta kasi bala ko talaga na tumuloy sa perya. Sige na, huwag ka nang pabebe. Ako pa talaga ang pabebe ah. O siya, sige na nga, tara na. Dami mo pa sinasabi. Naglakad na silang dalawa, papunta sa plaza. Kahit medyo papadilim na, marami pa ring tao sa kalsada. Karamihan sa kanila ay mga kabataan din. Halatang walang pakialam sa mga balita tungkol sa mga nawawalang tao. Walang takot, basta lakad lang ng lakad, tawanan dito, kwentuhan doon. Sa bawat kanto, may mga tindahan pa ring bukas. May mga nagtitinda ng barbecue, Betamax at isaw. Ayos ah! Ang bango naman nun. Marites, dito mo na lang ako ilibre. Ay naku, wag dyan. Sabi nila marami daw yan eh. Sino naman may sabi? Naku, yan ka na naman ah. Chismis na naman yan, Marites eh. Basta, doon na lang tayo sa plaza. Marami ka mapagpipilian doon. Walang nagawa si Nestor, kundi ang sumunod na lang. Kahit pa takam na takam siya sa itsura at amoy ng umuusok na barbecue. Nang malapit na sila sa plaza, nakita nilang maliwanag na dito. Maingay na rin, may tugtog galing sa peryahan. Dinig din nila ang sigawan ng mga batang naglalaro. Umiikot din ang Ferris wheel at caterpillar. Nagsimula na ding magpasugal sa color game at iba pa. Sa gilid ng plaza, may mga hilera na nagtitinda.
mga tiyangge ng damit, laruan at marami pang iba. Ayun! Doon tayo oh! Doon kay Manong Tolits! Masarap yung tinda niyang fishball at hotdog! Sigurado ka? Ano bang pinagkaiba nun sa lasa ng fishball ng ibang nagtitinda? Ano pa? Di yung sauce. Akala ko naman matalino ka. Basic, hindi mo alam. Che! Pambihira ka naman oh. Dapat sinabi mo kagad na masarap yung sauce. Kasi alam ko, pare-parehas lang naman yung lasa ng fishball eh. Lasang harina na nilublob sa itim na mantika. Di wag kang bumili. Ang arte mo. Akala mo naman sosyal ka. Ang paborito mo ang ulam, tuyo eh. Aba, grabe to ah. Tuyo is life no. At least yun, sigurado kang hindi recycled ang mantika. Kung ayaw mo, di wag. Di na kita ililibre. Dahil sa sinabing yun ni Marites, agad na kumuha ng disposable cup si Nestor at pinuno ito ng sari-sari, fishball, kwek-kwek at pritong isaw. Hoy! Ano ka ba? Ang dami naman yan. Isang subject lang yung pinahiram mo sa akin ah. Luging-lugi ako niyan ano? Hindi na sumagot pa ang binata. Sa halip, kumuha siya ng isang mainit na kwek-kwek at bigla itong sinubo kay Marites. Halos mapaigtad ang dalaga sa init ng pagkain. Hindi niya agad malunok, kaya inikot-ikot lang niya ito sa loob ng bibig niya habang pumapaling-paling ang ulo. Halos maluwa siya habang pilit na pinapalamig ang kwek-kwek sa bibig niya. O ano? Daldal pa more! O ano? Tatahimik ka na ba? Kahit napaso ang dalaga, hindi na rin ito mapigilan ang matawa. Hudas ka talaga! Ang sakit nun! Grabe ka ah! Mainit kaya yung kwek-kwek! Patuloy silang nagtawanan at nagkulitan habang kumakain. Wala silang pakialam sa ingay ng paligid at sa mga taong nasa paligid. Habang patuloy sa pagkain, biglang napahinto si Nestor. May naamoy siyang hindi kaaya-aya, isang matinding baho na parang bulok na karne. Napakunot ang noo niya at bahagyang tinakpan ng ilong gamit ang kamay. Napalunok siya ng hindi oras at napaubo pa dahil sa tindi ng amoy. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Tinignan niya si Marites at ang tindero pero wala silang reaksyon. Mukhang wala din silang napapansin. Tila siya lang ang nakakaamoy ng hindi kanais-nais na singaw sa hangin. Oh, Nestor, bakit? Anong problema? Marites, wala ka bang naaamoy? Ang baho ah. Ha? Mabaho? Wala naman ako naaamoy ah. Wala? Sa laki ng ilong mo na yan, wala ka naaamoy na mabaho? Parang bulok na karne, amuin mo. Narinig ito ng tindero at napatingin sa kanila. Halatang nag-alala. Napakunot ang noo nito. Inalala na ang paninda nito ang tinutukoy ng binata. Ay, nako, pasensya na Manong Tolits ha. Hindi naman itong paninda mo ang sinasabi ko eh. May naamoy po kasi ako mabaho kanina. Siguro, itong kasama ko. Baka umutot. Hoy, ano ka? Hindi ako umutot, no? Mabilis na tinampal ng dalaga ang balikat ni Nestor. Halatang nainis, pero natawa rin. Ipinagpatuloy naman ng matandang tindero ang pag-aasikaso sa kanyang mga paninda at di na lang pinansin ang dalawa. Samantala, di pa rin mapakali ang binata. Palingon-lingon pa rin ito sa paligid. Tinignan niya ang mga taong naglalakad, pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Hanggang sa may napansin siya. May nakaparadang puting van sa isang gilid, pero hindi niya ito binigyan ng pansin dahil madami din namang nakaparadang sasakyan malapit doon. Muli niyang sininghot ang hangin. Wala na yung mabahong naaamoy niya. Tara na! Magperya tayo sandali! Ha? Teka, wala akong dalang pera eh. Yun lang! Paano yan? Konti lang ang pera ko dito eh. Kung hahatian pa kita, wala na akong pantaya. Sandali lang. Dito ka muna ha. Palalaguin ko lang tong pera sa color game. Pag nanalo ko, babalikan kita at bibigyan kita ng balato. Ox ba yun sa'yo?
Ox ba yun, ox ba yun? Ayusin mo yung pananalita mo. Para kang di babae. Tomboy ka ba? Abalo ako ka. Siyempre hindi. Ganito lang talaga ako kasi komportable ako. Lalo na dahil ikaw ang kasama ko. O sige, dun muna ako ha. Kinilig si Nestor sa sinabing yun ng dalaga. Pero pinigilan niya ang sariling ipakita ito. Ayaw niyang ipahalata na may gusto siya kay Marites. Tumango na lang siya at hinayaan ng babae sa gusto nitong gawin. Samantala, pagkalipas ng ilang sandali, may napansin ang binata. Sa di kalayuan, may 7 lalaki na tila hindi taga roon. Palingalinga ang mga ito, parang may hinahanap o minamanmanan. Hindi tulad ng ibang tao na abala sa paglalaro at paglilibang. Tahimik lang ang mga ito, ni hindi nagkwekwentuhan at hindi interesado sa kung anong nangyayari sa paligid. Sa sandaling yon, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Napalunok siya at bahagyang nakaramdam ng kakaibang takot. Isang lalaki ang saglit na tinapunan siya ng tingin. Agad siyang umiwas at kunwaring may hinahanap sa kanyang bulsa. Di niya alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa kanya na mag-ingat siya. Tumayo siya at naglakad. Di niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang mahalaga, gusto niyang umiwas. Pero di pa man siya nakakalayo, biglang may humawak sa kamay niya. Hep, hep, hep! Saan mo balak pumunta ha? Wala. Maglalakad-lakad lang. Bakit? Bawal ba? Muling nilingon ng binata ang mga lalaki, pero wala na ang mga ito. Parang bula na naglaho. Muli siyang kinabahan na pagtanto niyang may hindi talaga magandang nangyayari. O ano? Nanalo ka na ba? Yun nga eh. Natalo ka agad. Kamalas ko yata ngayong gabi. Siguro may balat ka sa puwet ano? Oh, ano namang kinalaman nun sa pagsusugal mo, Aber? Eh kasi kapag wala ka, nananalo ako eh. Eh di sana kanina mo pa sinabi yan, umuwi na lang sana ako, tapos ako pang sisisihin mo sa pagkatalo mo. Uy, teka lang. Ba't ba ang bilis uminit ng ulo mo? Biro lang naman yun eh. Wala. Mabuti pa. Umuwi na lang tayo. Ha? Uuwi na tayo? Ang bilis naman. Eh di ba sabi mo, natalo na ang pera mo, ano pang gagawin natin dito? Mabuti pa umuwi na tayo at gawin na natin yung di pa natatapos na module. Ay nako, ang KJ naman talaga. Sige na nga, masusunod po kamahalan. Tara na, ewan ko sa'yo. Habang naglalakad, napansin ni Marites ang pagiging balisa ni Nestor. Hindi ito yung normal niyang kulit. Naramdaman niyang may malalim na iniisip ang binata. Oy, ano ba talagang problema mo? May nakain ka bang panis? Hindi sumagot si Nestor. Muli itong nagpalinga-linga sa paligid. Wala na talaga yung mga lalaki. Hinawakan niya ang isang kamay ni Marites at hinila ang kaibigan palayo sa perya. Takang-taka naman si Marites sa ikinikilos ni Nestor. Napansin niya ang takot na nasa mga mata nito. Noon lang niya nakita ang ganitong reaksyon ng kaibigan. Para bang naiinis ito na kinakabahan. Tahimik lang itong naglalakad. Hindi siya kinakausap, pero ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Habang naglalakad sila sa tahimik na kalsada pauwi, napapitlag si Marites nang makarinig ng isang malakas na angil ng aso. Nakita nila ang malaking itim na aso, nakatingin ng matalim sa kanila. Diyos ko po, ayan na naman yung aso ni Nestor. Huminto ang lalaki. Agad siyang pinagpawisan. Hindi pa siya nakakabawi mula sa takot na dulot ng mga lalaking nakita niya kanina. Ngayon naman ay biglang nagpakita na naman ang aso sa kanila. Muli silang nakarinig ng angil. Tapos ay may mga kaluskos sa madilim at masukal na bahagi ng baryo. Mula sa dilim, may lumitaw pa uling isang aso. Hindi pa man sila nakakapagsalita, ay sinundan pa ulit ito hanggang sa maging 7 aso ang nasa harap nila. Napaatras si Marites.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ano to? Bakit tayo kinukuyog ng mga aso? Tignan mo, Nestor. Parang hindi sila karaniwang aso. Tignan mo. Bakit parang napakabangis ng itsura nila? Tapos nanlilisik pa ang mga mata nila. Huwag ka matakot. Pero, takbo, Marites! Nagulantang ang dalaga nang marinig ang malakas na sigaw ng kaibigan. Wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo din. Halos di siya makahinga sa bilis ng kanilang pagtakbo. Sa kanilang likuran, naririnig nila ang mabibigat at mabibilis ding pagtakbo ng mga asong humahabol sa kanila. Diyos ko! Diyos ko! Nagtatatakbo sila, pero laking pagtataka naman ni Nestor na tila maski isang tao ay wala silang makita sa kalsada o sa mga kabahayan. Dahil sa takot at pagkalito, kung saan-saan na sila sumusuot, hanggang sa natauhan si Nestor, hindi niya nakilala ang daang tinatahak nila. Sandali! Sandali lang, Marites! Wala na! Wala na sila! Ano? Aba, oo nga no. Wala na yung mga aso na humahabol sa atin. Naligaw ba natin sila? Hindi. Mukhang tayo ang naligaw, Marites. Ano? Paano nangyari yun? Tignan mo ang paligid. Nasa paanan na tayo ng bundok. Gubat na yan sa tabi ng kalsada. Hala, bakit nandito tayo? Alam mo bang kwento sa akin ng lola ko na may mga engkanto dito? Pambihira naman to. Huwag kang manakot. Iwan kita dito eh. Patuloy silang naglakad, pabalik sana sa baryo, pero bigla silang parang nabulag ng isang nakakasilaw na liwanag ang sumambulat sa harapan nila. Pagkatapos, naramdaman ng dalawa ang biglang pag-ikot ng paligid. Nakasubsob pa ang dalaga sa lupa. Nang humupa ang liwanag, napansin nila na nasa loob na sila ng gubat. Ano to? Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mukhang pinaglalaruan na tayo ng mga engkanto. Ano bang engkantong pinagsasabi mo? Sinabi ng manahimik ka na muna dyan eh. Nag-iisip ako. Halika na nga. Mabuti pa maglakad-lakad na lang tayo at lumabas ng gubat na to. Baka mamaya, bumalik pa yung mga aso at lapain tayo eh. Nestor, natatakot na talaga ako. Patuloy silang sumuot sa mga makikitid na daan sa pagitan ng mga puno at matataas na damo. Ngunit ilang sandali ang nakalipas, napahinto si Nestor. Napansin niyang pabalik-balik lang sila sa parehong lugar. Nagkatinginan ang dalawa. Kapwa hindi alam kung ano ang gagawin. Nanginginig na si Marites sa takot at pagod. Sa malayo, may naririnig silang mga kaluskos, pero alam nilang hindi yun aso. Huwag kang maingay, Marites. Tumango ang dalaga. May nakita silang tila ilaw na nanggagaling sa flashlight. Pero dahil alam na nilang tao ito, dahan-dahan nilang sinundan. Sino kayo? Ba't niyo ako sinusundan? Nagulat si Nestor. Hindi niya akalain na naramdaman na sila ng lalaki. Nang humarap ito sa kanila, ay kagad niyang nakilala ang matanda. Si Mang Tolits yun, ang tindero ng fishball sa plaza. Mang Tolits, ano pong ginagawa niyo dito sa gubat? Teka muna, namumukhaan kita. Kayo dapat ang tanungin ko. Anong ginagawa niyo dito sa liblib na bahagi ng baryo? Huwag niyo sabihin, nako, kayo talaga mga kabataan kayo. Masyado kayo mapupusok. Nako, Mang Tolits ha, huwag kayong mag-isip na masama sa amin. Di po kami ganon. Narinig nila ang marahang pagtawa ng matanda. Ngunit imbis na pangkaraniwang tawa na nagbibiro, may kakaibang bigat ito. Parang may bide ng pananakot. Kung ganon, bakit kayo nandito? Naligaw po kami, Manong eh. May mga aso po kaming iniiwasan at tinakbuhan. Tapos, bigla po nagkaroon ng liwanag. Dinala po kami dito ng liwanag. Aso? Hinahabol kayo ng mga aso? Opo, mga malalaking aso at saka... Sigurado ba kayong aso lang ang mga yon? O baka hindi lang basta aso ang humahabol sa inyo?
Mang Tolits, may alam po ba kayo sa nangyari sa amin? Wala akong kinalaman doon. Pero yung mga aso, nakita ko na rin sila. Malalaki sila at may mapupulang mga mata. Nestor, gusto ko nang umuwi. Hindi ganun kadali yun, Iha. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Tolits? Bumuntong hininga ang matanda bago lumapit sa dalawa. Sa malapitan, nakita nila ang malungkot nitong anyo. May mga nilalag dito sa gubat na hindi basta-basta nagpapadaan ng kahit na sino. At ngayong narito kayo, baka hindi kayo basta-basta makalabas. Naku, hindi po pwede yun. Magagalit po mga magulang ko. Alam pa naman po nilang kasama ko po si Nestor na umalis. Baka kung ano pong isipin nila. Aba, bakit parang ikaw pa ang nalugi? Ikaw naman kasi ang kulit-kulit mo eh. Sinabi ko naman sa'yo kanina na wag na tayong tumuloy eh. Mapilit ka eh. Teka, wag na kayo magsisiyan. Mga bata talaga, oo. Nandito na kayo eh. Wala na kayo magagawa. Ano gagawin natin? Napalingon ang tatlo. Muli silang nakarinig ng mga angil ng aso. Mukhang papalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Halos manlaki ang mata ng dalawa nang sa kanilang paglingon. Nakita nila sa hindi kalayuan ang 7 anino na unti-unting lumilitaw. Umaalingasaw din ang mabahong amoy. Napakunot ang noo ng binata dahil pamilyar sa kanya ang amoy na yon. Samantala, nang magpakita na ang mga aso sa kanila, huminto ang mga ito sa pagkilos. Di na rin umaangil. Nakatingin lang sa kanila ang mapupulan nilang mga mata. Ayun na naman sila, Nestor. Huwag kayong gagalaw mga bata. Huwag kayong tatakbo. Ha? Paano kung lapain nila tayo? Kailangan ko malaman kung ano ang kailangan nila. Biglang lumapit si Mang Tolits at humakbang sa harapan nila. Itinaas ang isang kamay. Tila sinusubukang kausapin ang mga nilalang. May inilabas ito mula sa ilalim ng kanyang damit. Maya-maya pa ay biglang nagsiatrasan ang mga aso hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Parang nabunutan ng tinik si Nestor, samantalang si Marites naman ay halos manginig na sa takot. Napahinga ng malalim si Nestor habang si Marites ay halos hindi na makagalaw sa tindi ng takot. Mang Tolits, ano pong ginawa niyo? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang bagay na yan. Mabuti pa, ay doon na muna kayo tumuloy sa bahay ko. Malapit naman na tayo. Ho? Matutulog po kami sa bahay niyo? Wala namang problema sa akin yon, Iha. Pero, bukod po kasi sa pagkakakilala ko sa inyo bilang isang tindero ng fishball, wala na po akong alam tungkol sa inyo. Natatakot ka ba sa akin? May mapagpipilian po ba kami? Baka naman po, Mang Tolits, matulungan niyo na lang po kami na makauwi na lang o kaya naman po maski maihatid lang po sa labas ng gubat na to. Nakakatakot po kasi. Baka kasi mapikot ako ng kasama ko eh. Hoy! Ang kapal na mukha mo, ha? Kung gusto niyo talagang hindi na makauwi at mapabilang sa mga taong nawawala, pwede ko kayong ilabas sa gubat. Pero hahayaan ko na kayo doon kung sakali mang salakain kayo ulit ng mga aswang. Aswang? Ibig sabihin, aswang po ba yung mga aso na yun? Imposible. Nakita niyo naman ang itsura nila, hindi ba? Mga dayo sila dito sa baryo. Mukhang may plano ditong mambiktima. Naku po, Diyos ko! Sinasabi ko na nga ba eh. May posibilidad na baka napadpad lang yung mga aswang na yun dito. O ano, Nestor? Hindi ka pa ba maniniwala doon sa sinasabi mong chinichismis ko? Maniniwala ka na ba na may aswang talaga? Totoo po bang aswang po mga yon? Oo, iho. Halina kayo. Sumama kayo sa akin. Iaatid ko kayo sa bahay niyo bukas. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang niyo sa nangyari. Ang importante ngayon, buhay kayo. Kung babalik kayo sa kalsada, hindi kayo magiging ligtas. Maniwala kayo sa akin. Nagkatinginan ang dalawa. Halatang nag-aalangan pa rin. Pero alam nilang wala na silang mapupuntahan. Napalingon ang dalaga.
sa lugar kung saan nagpunta ang mga aso. Madilim, nakakapangilabot. Tara na po, Mang Tolits. Doon na lang po muna kami makikituloy sa bahay nyo. Sigurado ka na ba dyan, Marites? Oo, kesa naman malapa tayo ng mga makukulit na aswang na yun. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas lamang ang ilan sandali, narating din nila ang bahay ng tumulong sa kanila na matanda. Halos mapanganga naman ang dalawa nang makitang isang maayos at magarang bahay ang kanilang nakita. Mang Tolits, ito po ba talaga ang bahay nyo? Ano ho ba kayo? Tao o engkanto? Bakit po ang ganda-ganda ng bahay nyo? Huy, manahimik ka nga. Ikaw talaga kahit kailan di mo mapigilan yung bibig mo. Naku, Man Tolits, pasensya na po kayo sa kasama ko ha. Pasmado talaga ang bibig nito eh. Walang problema, iho. O siya, sige, pasok na kayo para makapagpahinga na kayo. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay agad na lumibot ang kanilang mga paningin. Malinis at maaliwalas ang loob ng bahay. Ang sahig ay gawa sa makinis na kahoy at ang dingding ay sa makapal na semento. Naging kapansin-pansin sa kanila ang ilang mga mamahaling palamuti, mga kumikinang na ginto at mga mamahaling bato. Sa sala, makikita ang isang maliit na altar. Nagsindi ng isa si Mang Tolits at agad na nagdasal. Sa tabi naman ito ay may isang malaking tokador kung saan nakalagay ang iba't ibang mga bagay. May mga botelya ng langis, tuyong mga dahon, mga sandata tulad ng mga itak, sundang, pagi, at iba pang kakaibang mga patalim. Kayo ba kumain na? Naku, hindi pa nga po eh. Meron po ba kayong pagkain dito? Yun lang pong binili namin sa inyo kanina ang kinain namin eh. Ay, siya nga po pala. Pwede po ba ako magtanong, Mang Tolits? May gusto ka bang malaman, iyo? Sige, magtanong ka at sasagutin ko. Gusto ko lang pong malaman, Mang Tolits. Ano pong kailangan ng mga aswang na yun sa amin? Saka, paano po kayo nakapagpatayo ng magandang bahay dito? Nagtataka lang po kasi ako eh. Hindi ko pa alam kung ano ang motibo ng mga aswang na yon at kung bakit kayo hinahabol. Malalaman natin yan sa loob ng ilang araw. Balak ba nilang magasik ng lagim sa baryo, Mang Tolits? Matagal ko na sinusubaybayan ang grupo na yan, Nestor. Sila ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata sa ibang baryo. At sa palagay ko, yun din ang dahilan kung bakit sila nandito. Ang mga bata? Hindi. Kailangan may gawin tayo, Marites. Hindi natin pwedeng hayaan na magasik ng lagim ang mga walangyang yun. Ako nang bahala sa kwento. Yakang-yaka ko yun. Pero sana, makisama yung mga nasa barangay. Sana maniwala sila sa akin. Kasi, maski mag-effort tayong dalawa, kung di naman nila paniniwalaan, wala ding mangyayari. Totoo yan, Marites. Sana, maski maglagay man lang sila ng mga totoong bantay, yung tunay na may malasakit, hindi yung nagtatrabaho lang kasi may sahod, kasi may ayuda. Nakakalungkot na lahat ng bagay tinatapatan nila ng pera. Wala tayong magagawa, Nestor. Ordinaryong mamamayan lang tayo eh. Wala tayo sa posisyon tulad nila. Maganda mga punto nyo, mga bata. Sana lahat ng kabataan ngayon ganyan mag-isip. Magiging maayos sana ang lahat. Mang Tolits, ulitin po namin yung tanong. Paano nga po kayo nakapagpatayo ng bahay dito? Matagal na ako nakatira dito, Iya. Ang bahay na to, regalo sa akin ng isang engkanto. Ano ho? Engkanto? Tama ka na narinig, Iya. Matagal ako nagserbisyo bilang alagad nila. Tagapagpalaganap ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga hindi natin nakikita. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Tolits? Hindi lahat ng engkanto ay masama, pero hindi rin lahat ay mabuti. May ilan sa kanila na nais lamang mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan ng mundo ng tao. Pero may iba rin na hindi natutuwa sa kung paano binabago ng tao ang kalikasan.
kung paano ginugulo ang kanilang tahanan. Ako ang nagsisilbing tagapamagitan, tagapagsalita para sa kanila. Kaya pala. Kaya pala kakaiba ang bahay nyo. Ramdam ko po ang kakaibang enerhiya dito. Biglang lumakas ang sindi ng isang kandila sa altar. Dahilan upang mapatili si Marites. Napatayo naman si Nestor at napaatras. Samantalang si Mang Tolits ay nanatiling kalmado. Nakatingin lang sa nagliliyab na mitya. Mukhang hindi yata kayo nagustuhan ng ilan sa kanila. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi pa ako sigurado, pero isa lang ang alam ko. Tadhana ang nagdala sa inyo rito. Nagkatinginan sina Marites at Nestor. Ang kaninang takot nila sa mga asong humabol sa kanila ay napalitan ng mas matinding pangamba. Ano po, Mang Tolits? Tadhana? Minsan, may mga bagay na nangyayari, hindi dahil aksidente lang. May dahilan kung bakit kayo napunta sa lugar na ito. Kung bakit naligaw kayo rito. At sigurado ako, hindi ito basta pagkakataon lang. Ha? Teka, Mang Tolits, wala yata akong maintindihan. Intindihin natin. Diyan lang kayong dalawa at aalamin ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa labas ng bahay, umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito, may narinig silang malakas na alulong. Tumayo si Mang Tolits at lumapit sa altar. Maya-maya, nagsasalita na ito at parang may kausap na hindi nila nakikita. Nestor, sabihin mo nga, ligtas ba talaga tayo dito? Shh! Yung bunganga mo, baka mamaya marinig ka niya. Huwag ka na nga munang magpaka-judgmental. Matuto ka rin magtiwala, maski paminsan-minsan lang. Pambihira tong babaeng to. Ang weird kasi. Tignan mo siya, oh. Nagsasalita mag-isa. Di kaya pinagtitripan lang tayo na matandang yan. Akala ko ba ikaw ang naniniwala sa mga ganitong kababalaghan, ha? Bakit ngayong nakikita mo na, ayaw mo pang paniwalaan? Ewan ko. Basta ang weird. Oh, tignan mo. Ang dami niyang ginto at mga bato. Sa palagay mo ba, kikitain niya yan sa pagtitinda lang niya? Sa palagay ko, ginagamit lang niyang pangbalat kayo yung pagtitinda niya para malaya siya makapagmasid sa paligid niya at di siya mapansin ng mga kaaway niya. Sa palagay mo, yun talagang dahilan? Oo, sa palagay ko. Yung 7 aswang ang target niya. Sana nga tama ka. Sana nga, totoong bayani ang taong yan. Huwag ka na mag-alala at huwag ka na rin masyadong mag-isip at baka maubusan ka na ng utak eh. Yung utak mo pa naman hindi sanay na nagagamit. Walang yaka. Utak ko na naman ang nakita mo. Hehehe, pinapagaan ko lang ang sitwasyon natin. Ikaw naman kasi, huwag ka na nga masyadong mag-alala. Oo na. Ilang sandali pa ang nakalipas. Natapos na din ang matanda sa pakikipag-usap. Agad itong naglakad papalapit sa kanila. Nakapaskil sa bibig nito ang isang matamis na ngiti. Biglang nabuhayan ang dalaga nang makita yon. Pakiramdam niya ay may magandang balitang dala si Mang Tolits. Alam ko na kung bakit kayo napunta dito. Napunta po kami dito kasi naligaw po kami dahil sa mga aswang na umahabol sa amin. Hindi. Mali, iha. Nandito kayo kasi may gumabay sa inyo para dalihin kayo rito. Napakunot noo si Marites. Napatingin siya kay Nestor na halatang naguguluhan din. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi aksidente ang pagdating nyo dito. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Mang Tolits, hindi ko po maintindihan eh. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit hindi niyo pa po kami diretsuhin? Ang daming paligoy-ligoy eh. Mundo ng mga nilalang na hindi dapat gumagala sa kung saan-saan. Ang mga aswang na humabol sa inyo, hindi sila ordinaryong aswang. May isang nilalang na mas makapangyarihan ang nagpakawala sa kanila para hulihin kayo. Ha? Hulihin kami? Bakit naman? Sabi ng engkanto sa akin,
kayong dalawa ang magiging tagapagmana ko. Ho? Ano pong tagapagmana? Kayo na ang papalit sa trabaho ko. Magriretiro na ako mga bata. At sabi ng gabay, kayo ang nakatadhana bilang maging tagapamagitan at lalaban sa kampo ng kasamaan. Kayo ang magliligtas sa inyong baryo. Alam mo, mukhang tama nga si Marites. Mukhang pinagtitripan niyo ho kami. Hindi. Ang totoo niyan, matanda na ako. Di na ako kasing galing ng dati. Marami nang nagbago. Kaya nga hanggang sa pagmamasid na lang ako. Sinusukat ko ang kakayahan ng mga aswang na yon at ng leader nila. Kung kaya ko, magagawa ko ang tungkulin ko. Pero masyado silang malakas. Hindi ko sila kaya. Kung totoo man po yung sinasabi nyo, sa tingin nyo naman po kaya namin ni Marites. Nagpapatawa po ba kayo? Aba, mga estudyante lang po kami, mga bata lang kami. Ano naman po ang kaya namin gawin? Nakakatakot po mga aswang na yun. Imposibleng matalo namin sila. Imposibleng maging bayani kami ng baryo. Kaya nyo. Gagabayan kayo, mga anak. Dahan-dahang hinubad ng matanda ang suot niyang kwintas. Nakapalamuti rito ang isang piraso pero maliit na ulo ng bawang. Heto, kunin mo ito, Nestor. Po, iaanin ko naman po itong bawang. Marami po kami sa bahay nito Basta, kunin mo ito at ingatan mo. Hindi ito basta bawang lang, iho. Mutya ito ng bawang. Ho? Mutya ng bawang? Anak ng, paano naman po naging mutya yan? Ang dami-dami sa nagtitinda ng mani niyan Nung binata pa ako, sa bawang umiikot ang buhay ko. Pagsasaka ang trabaho ko. Araw-araw ako nasa bukid. Isang araw, habang naghuhukay ako, may nakuha akong kakaiba. Isang maliit na ulo ng bawang na matigas. Parang bato. Pero ang pinaka nakakagulat, kumikislap ito pag natatamaan ng sikat ng araw. Talaga po? Wala akong alam noon, kaya inuwi ko na lang. Pero isang gabi, may nagpakita sa akin. Isang engkanto. Takot na takot ako noon. Akala ko katapusan ko na. Pero kinausap niya ako. Ipinaliwanag niya kung ano ang nahukay ko. Tapos po, Mang Tolits? Yun na nga, sinabi niya sa akin na isang mutya ang nakuha ko. Isang biyaya mula sa kalikasan. Hindi raw basta-basta nakikita yon, kundi ng taong nakatadhana lang na magmay-ari nito. Binasbasan daw nila ito ng kapangyarihan at ako ang napili nila para mag-ingat nito. Os, engkanto na naman. Bakit, Marites? Hindi ka ba naniniwala? Gusto mo ba siyang makita ngayon? Hala, hindi po Mang Tolits, no? Kayo naman, ang seryoso niyo naman po masyado. Yan, ang daldal mo kasi. Mang Tolits, ano naman pong kapangyarihan yan? Depende sa may hawak. Ang mutyang ito, hindi lang basta panangga sa kasamaan. Nagbibigay rin ito ng lakas at tapang sa tamang taong may-ari nito. Nako, mukhang mahihirapan po magtatago niyan Ayoko po ng responsibilidad, Mang Tolits. Pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap ang mutya na yan. Tama, hindi naman po kasi kami mandirigma Nakakatakot yung mga aswang na yon. Hindi po yung kayang labanan ni Nestor. Duwag to Hoy, anong duwag ang sinasabi mo? Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Sige, kung hindi kayo mapipilit, pero tandaan nyo, hindi lang kayo basta naligaw dito. Maghihintay ako kung kailan kayo magiging handa. Alam ko, natatanggapin nyo rin ito. Lalo ka na, Nestor. Hindi mo matatanggihan ang nakatadhana para sa'yo. Sige po. Mabuti pa po Uuwi na lang po kami ni Marites. Sige, kayong bahala. Sige na, maaari na kayo umuwi. Wala na akong nararamdamang presensya ng masamang nilalang. Makakauwi na kayo ng ligtas. Sasamahan kayo ng gabay. Pakisabi naman po sa engkanto na sinasabi nyo. Wag na wag po magpapakita muna sa amin, ha?
Walang problema, Iya. Sige po. Salamat po, Mang Tolits. Lumabas silang dalawa ng bahay, ngunit pagkalabas nila, kapwa sila napatigil. Nanlaki ang kanilang mga mata sa kanilang nakita. Aba teka, umaga na? Ha? Paano nangyari yun? Sandali lang tayo sa loob, di ba? Pero biglang umaga na. Napalunok si Nestor. Napatingin ulit sila sa bahay ni Mang Tolits, ngunit parang iba na ang itsura nito. Agad niyang kinalabit si Marites at sabay silang napalingon. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang nasa harapan nila. Hindi na yon ang malaki at magarang bahay na pinasukan nila kanina. Sa halip, isang maliit na kubo na sira-sira na. Halos giba na ang bubong at butas-butas na ang dingding. Ang kabuuan ng bahay ay mukhang matagal nang napabayaan. Nagkatinginan sila ni Marites. Parehong hindi alam kung anong ibig sabihin ng mga nangyari. Sa pagdating nila Nestor at Marites sa bahay ng binata, agad silang sinalubong ni Aling Bet. Umiiyak ito at agad na niyakap ang kanyang anak. Pambihira ka! Ano ka ba naman, Nestor? Saan ba kayo galing? 3 araw kayong nawala. Ano nangyari sa inyo? Napatingin si Nestor kay Marites. Parehas na hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig mula kay Nanay Bet. Mas lalo silang nalito at di naunawaan kung ano ang totoong nangyayari. Pambihira kayo! Akala namin ay kabilang na kayo sa mga kabataan na nawawala. Mabuti naman at nakauwi kayo ng ligtas. Diyos ko, salamat! Nay, paano po nangyari yun? Isang gabi lang po kami nawala. Imposible po yung 3 araw na sinasabi nyo. Ano ba kayo? 3 araw nga kayo nawawala. Ang huling balita ko sa inyo ay nakita daw kayo sa peryahan. Tapos ayon, hindi na kayo mahanap. Ano po yung sinasabi nyong nawawalang mga kabataan? Ibig nyo sabihin, may mga nawawala na rin pong bata dito? Ay nako, mabuti pa doon na muna tayo sa loob ng bahay mag-usap. Nako, ikaw naman Marites, umuwi ka na sa inyo at sigurado nag-aalala na din ang nanay mo sa'yo. Ilang araw na yung pabalik-balik dito at umiiyak. Ay sige po, Nanay Bet, uuwi na po ako. Pumasok na sa loob ng bahay nila ang mag-ina at doon nag-usap ng masinsinan. Halos di makapaniwala ang binata sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalain na sa loob ng 3 araw ay marami nang nangyaring masama sa kanilang baryo. Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang biglang may kumatok sa kanila at ibinabalitang may natagpuan na namang bangkay ng bata sa may ilog. Wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Napasinghap si Aling Bet. Nay, tignan natin! Wag na anak, mabuti pa huwag ka na munang lumabas ng bahay. Delikado na talaga sa labas. Wala lang tao mapagkakatiwalaan dito. Ano naman pong ginagawang aksyon ng baryo tungkol po sa problemang tunay? Rumuronda naman sila iho, kaso nalulusutan pa rin sila. Patuloy pa rin ang pagkidnap. Ang sabi-sabi, may gumagalang puting van kapag gabi. Pero hindi Sa 3 araw na yon, halos hindi ako makatulog. Wala naman ako narinig na ugong ng sasakyan. Iba ang naririnig ko kapag malalim na ang gabi. Ano pong naririnig nyo, Nay? Nakakarinig ako ng malalaking yabag, iho. Tapos, mga malalakas na kahol at alulong ng mga aso. Tapos minsan, nung umulan ng malakas, kinabukasan may mga nakita akong bakas ng malalaking paa na parang sa aso. Ano po? Aso? Tama ka, anak. Marami nagsasabi na bakas daw yun ng mga aswang. Aswang? Oo, anak. Pakiramdam ko hindi lang isa. Parang madami sila. Hindi ko lang magawang sumilip kasi natatakot ako Pero sa loob ng 3 araw, may pakiramdam ako na nagbabantay sila dito sa bahay. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi. Kung ganun, ay totoo nga ang sinasabi ni Mang Tolits sa amin. Ano ka mo? Tolits? At sino naman ang tinutukoy mo? Nay, nung pauwi po kasi kami ni Marites, may humabol po sa amin 7 mga dambuhalang aso. Tumakbo po kami, tapos napadpad po kami sa gubat.
Si Mang Tolits po, siya po ang tumulong sa amin. Paano kayo tinulungan ng tao na yon? Hindi ko na po alam kung totoong tao yun o engkanto eh. Anong ibig mo sabihin, anak? Basta Nay, ang dami po nangyari. Nalilito po ako eh. Hindi ko po maintindihan. Ay nako, mukhang pagod ka na. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Sigurado ako madami kayong pinagdaanan ni Marites. Lalabas na muna ako ha. Makikibalita lamang ako sa labas. Sige po, Nay. Pagkalabas ni Aling Bet, tumayo si Nestor at dahan-dahang sinundan ang kanyang ina. Nagkakagulo ang mga tao sa may ilog. Ang ilan ay nag-iiyakan. May ilan na nakatakip ang bibig. Sa gitna nila, nakahandusay ang isang bata. Wala na ang kalahating katawan mula sa bewang. Para bang tinanggal ito ng marahas. Maputla na ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat. Tila puno ng takot hanggang sa huling hininga. Di naman mapigilan ng binata ang sarili niya. Halos masuka siya sa kanyang nakita. Nakita siya ng kanyang nanay na si Aling Bet. Pampihira kang bata ka, anong ginagawa mo rito? Di ba't ang sinabi ko sa iyo manatili ka na lang muna sa bahay. Ayoko makita mo ito. Sige na, umuwi ka na. Ngunit hindi kumibo ang binata. Nanlaki bigla ang kanyang mga mata nang makilala ang patay. Kapatid ito ng kaklase nila ni Marites. Hindi siya makapaniwala na isa na itong malamig na bangkay at namatay sa karumal-dumal na paraan. Nestor, ang kulit mo. Sinabi nang umuwi ka na eh. Huwag na matikas ang ulo. Nay, ganito na po ba kalala ang nangyayari dito sa baryo? Ganon na nga, iho. Ganito na talaga kalala. Kaya nga matindi ang pag-aalala ko nang mawala ka ng halos 3 araw. Natakot ako na baka makita rin kita sa ganitong kalagayan. Ilang kabataan na anak. Bata, babae, lalaki. Wala silang pinipili. Napakasama nila. Wala silang mga konsensya. Napalingon siya sa paligid. Sa gitna ng mga nagkakagulong tao, nakita niya si Marites. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. Namumutla at hindi rin makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nanginginig ang mga kamay nito at takot na takot ang kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Nestor sa dalaga. Pareho silang hindi makahanap ng salita sa bangungot na nasa harapan nila. Samantala, patuloy naman ang ingay ng mga tao. Narinig nilang parehas na sigurado na raw ang mga ito na aswang nga ang may kagagawan ng pamamaslang. Nang may masmasan si Marites, nagsalita na ito. Nanginginig din ang kanyang boses. Nestor, si Tutoy, hindi ako makapaniwala. Bakit siya? Bakit nangyayari to sa baryo? Hindi ko rin alam. Mukhang totoo yung sinabi ni Mang Tolits. Totoo nga talagang aswang yung mga aso. At sa palagay ko, sila ang may kagagawa nito. Sa palagay ko rin, Marites. Paano kung di niya tayo niligtas ng gabing yun? Posibleng ganito din ang sinapit ko. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Ligtas ka. Nakauwi tayo ng buo. Pero paano kung balikan tayo ng mga aswang? Di ba ang sabi ng matanda, gusto nila tayong kunin? Kasi alam na nilang tayo ang nakatanda ng magmana ng mutya. Lalo na ikaw. Di ka nila titigilan. Hindi natin alam kung kailan sila ulit magpapakita, Nestor. Baka tama ang matanda. Baka tamang dapat ay kinuha na lang natin ang mutya. Hindi natin alam kung totoo yun, Marites. Hindi tayo basta pwedeng maniwala sa kung sino-sino lang. Paano kung hindi rin naman epektibo yung mutya na yun? Saka paano kung may kapalit na sumpa yun? Nakita mo ba siya? Oo, nakatira nga siya sa magarang bahay na bigay ng mga engkanto. Pero masaya ba siya? Mukha ba siyang masaya? Nag-iisa siya sa gubat, Marites. Hindi masaya ang ganun. Bakit, Nestor? Yung ba mahalaga sa'yo? Yung takot ka sa sumpa, pero hindi ka takot na maubos tayo dito sa baryo? Paano kung ako na ang susunod? Paano kung ang nanay mo
O yung iba pa nating mga kaibigan? Alam mong may magagawa tayo, Nestor, pero tinatanggihan mo. Hindi ka ba doon nakukonsensya, ha? Di ba't kasalanan pa rin yung may maitutulong ka sana, pero ayaw mong gumalaw? Napatitig si Nestor sa bangkay ng bata. Pagkatapos ay binalingan ang kaibigan. Marites, hindi solusyon ang pagkuha ng mutya. Alam ko, mas lalong maaalanganin ang buhay natin kung kinuha natin yun. Ano na ngayon? Nakapag-desisyon ka na bang ganito na lang tayo? Hindi sumagot ang binata. Hindi na rin sila umimik pa. Lalo at narinig na nila ang malakas na iyak ng ina ng bata. Galit na galit ang mga tao at may nagmumungkahi na hanapin ang mga aswang at papanagutin sa mga gulong ginagawa nila. Ilang sandali pa ay hinila na siya ni Aling Bet at umuwi na sila sa kanilang bahay. Kinagabihan, nakahiga sa kama ang binata. Nakatulala ito sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng bangkay ng bata. Ilang beses niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inaalis sa kanyang isip ang kanyang nakita. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang mga ito, mas lalo lang na bumabalik. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Alam niyang gising pa rin ito. Napabalikwas siya ng bangon nang mapansin na parang may mga naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Tumayo siya at bumaba ng kanyang kama. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Habang nakasilip si Nestor sa bintana, nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang dambuhalang aso. Ang laway nito ay tumutulo mula sa malalaking pangil at ang pulang-pulang mga mata nito ay nanlilisik na nakatitig sa kanilang bahay. Biglang tumigil ito sa gitna ng bakuran. Umangat ang ilong nito at tila inaamoy ang buong paligid. Isang nakakakilabot na alulong ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Napaatras si Nestor mula sa bintana. Huminga ng malalim at pilit pinakalma ang kanyang sarili. Pero hindi pa doon natapos ang panggagambala ng aswang. Maya-maya pa, nagsimula itong umikot sa bahay nila. Mabibigat ang mga padyak nito. Tapos ay bigla na lang may kumakalmot sa kanilang dingding. Parang sinusubukang wasakin ang dingding. Kasabay nito ay ang nakakatakot na ungol. Anak, huwag kang maingay. Nandiyan na naman sila. Huwag kang lalabas ng bahay, ha? Hindi na sumagot pa ang binata. Napatigil siya nang marinig ang tunog ng kaluskos sa kanilang bubong. Mabilis niyang sinilip muli ang mga ito sa bintana. Isang pares ng nagliliwanag na mata ang agad na bumungad sa kanya. Nakatayo ito sa harap ng bintana. Agad siyang napasigaw ng malakas. Nay! Nay, may aswang! May aswang! Pumasok si Aling Bet sa kwarto ng anak. May hawak itong itak sa kanyang kamay. Huwag kang matakot, Nestor. Aalis din ang mga yan mamaya. Basta tuwag ka lang masyadong maingay. Anong gagawin natin? Basta huminahon ka lang. Akong bahala sa iyo, anak. Kung nandito lang sana ang tatay mo. Sana hindi natin nararanasan ng ganito. Ang tatay? Bakit ano po ba ang tatay? Ang tatay mo ay isang antingero nung araw. Kaso bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na makita. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Isa pong antingero ang tatay? Tama ka, anak. Pumapatay siya ng mga aswang noon. Siya yung tipo ng tao na hindi natatakot kahit nasa panganib. Katulad ni Mang Tolits. Nay, kinakatakutan din siya ng mga aswang nakita ko. Nang lapitan siya ng mga aswang, tumakbo mga yon. Baka matulungan niya tayo. Sige, iho. Subukan mo lumapit sa kanya at tumingi ng tulong. Kasi mukhang hindi talaga titigil ang mga aswang na ito. Ilang gabi na akong puyat. Pang-apat na gabi na ngayon. At hindi ko alam kung may plano pa ba silang tumigil. Hayaan niyo po. Susubukan ko po siyang hanapin bukas. Ikaw ang bahala, anak. Basta't mag-iingat ka lamang. Muli nilang narinig ang sunod-sunod na alulong ng mga aso. Maya-maya pa
ay may nakita siyang parang malakas na ilaw sa labas ng kanilang bahay. Sisilipin niya sana yon, pero pinipigilan siya ng kanyang nanay. Siya man ay nag-aalangan din dahil baka naroon pa rin sa labas ng bintana ang aswang at nag-aabang. Tumahimik silang parehas, pero kasunod nun ay natigilan si Nestor nang makarinig ng isang pamilyar na tinig. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang babae. Nay! Si Marites yun! Nanlaki ang mga mata ni Aling Bet nang mapagtanto ang naging reaksyon ng binata. Natakot siya sa gustong gawin ng anak. Wag anak! Nakikiusap ako! Huwag mong gawin kung ano nasa isip mo! Nay! Hindi ko po pwedeng pabayaan si Marites! Kailangan ko siyang tulungan! Hindi mo sila kaya anak! Baka mapatay ka nila! Ayoko mangyari yon! Nakikiusap ako anak! Wag na! Wag kang lalabas! Hindi Nay! Paano naman po si Marites? Nay, masasaktan po ako kapag may masamang nangyari sa kaibigan ko. Kasunod ng malakas na sigaw ni Marites, ay narinig nilang may mga sumisigaw na tao at tunog ng nagtatakbuhan. Anak, sigurado kong yung mga tanod na yon, malamang ay sinusundan na nila si Marites. Hayaan mo na lang silang umayos nito anak. Huwag ikaw. Agad na sumilip sa bintana si Nestor at nakita niya ang ilang kalalakihan na tumatakbo. May mga bitbit ang mga ito na iba't ibang sandata, panlaban sa mga aswang. Maya-maya pa, ang kapaligiran ay biglang tumahimik. Wala na ang mga kaluskos sa kanilang bahay. Wala na din ang mga alulong, ang mga kaskas sa dingding at kalabog sa bubong. Nay, wala na. Wala na sila. Bumalik ka na sa kwarto mo at makikibalita na lang tayo bukas. Sige po. Subalit nang makabalik sa kwarto si Nestor, mas lalo siyang hindi mapakali. Inalipin siya ng kaba at ng pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Muling bumalik sa isip niya ang itsura ng bata. Hindi ko pwedeng pabayaan si Marites. Agad siyang nakiramdam sa paligid. Pinapakinggan kung tulog na ang nanay niya o hindi pa. Nang masigurado niyang tahimik na sa kabilang silid, patingkayad siyang naglakad at tinungo ang kusina. Kinuha niya ang itak at dahan-dahang binuksan ang pinto. Iningatan niyang hindi makagawa ng anumang ingay. Nang makalabas na siya, ay agad na sumalubong sa kanya ang madilim na kapaligiran. Ngunit bago pa siya muling umatras, naalala niya ang sinabi nito sa kanya na kung may magagawa, bakit hindi gawin? Bahala na. Ayokong habang buhay akong makukonsensya kung wala akong gagawin. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Iligtas niyo rin po ang kaibigan ko. Naglakad siya palayo sa kanilang bahay. Naging mapagmasid siya sa paligid at alerto dahil alam niyang anumang oras, maaari din siyang atakihin ng mga aswang. Palingon-lingon siya at nang masiguradong walang anumang presensya ng aswang sa paligid, ay dumiretso na siya sa paglalakad. Sinundan ang direksyon kung saan niya nakitang patungo ang mga lalaki. Pero maya-maya pa, muntika na siyang mapasigaw nang maramdamang may kamay na humila sa kanya. Muntik niya nang mataga ito, mabuti na lang at agad itong nagsalita. Sandali lang! Hindi ako kalaban, Nestor! Ay, Mang Tolits, kayo lang pala. Kinabahan ako sa inyo ha. Ano bang ginagawa niyo dito? Kanina pa ako nakasunod sa iyo, iho. Alam ko nangyayari. Alam niyo na po pala nangyayari. Pero bakit hindi niyo man lang po tinulungan ng kaibigan ko? Sinabi ko na sa iyo, may nakita ng bagong tagapagmana ang mutya at ikaw yon. Alam mo bang dahil doon ay wala na ang kapangyarihan ng mutya sa akin? Ha? Wala nang kapangyarihan? Meron, pero mahina na ako. Hindi ko nakakayanin, iho. Ikaw ang pinili ng mga engkanto na bagong may-ari nito. Kaya kung gusto mo mailigtas ang kaibigan mo, tanggapin mo na ang mutya. Pero Man Tolits, bakit ako? Hindi ko naman hinihingi yan eh. Tulad mo, hindi ko rin hiningi ang bagay na ito.
Dati hindi ko rin maintindihan at may mga bagay din akong naisasakripisyo dahil sa mutya na ito. Pero kailangan may gawin ka. Buhay mo at buhay ng mga kababaryo natin ang nakasalalay dito. Kailangan mo matutunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ito na ipinagkaloob sa'yo. Kung tatanggapin ko yan, paano? Paano ko matututunan, Mantolits? Magtiwala ka lamang sa sarili mo. May gagabay sa'yo, iho. Maniwala ka lang. Pero hindi ko nga kaya. Wala akong lakas para lumaban sa mga aswang. Duwag ako, duwag! Duwag ako, Mantolits! Kung totoong duwag ka, pues mas kailangan mo itong tanggapin. Nakatuon na mga mata ng aswang sa'yo ngayon at hindi sila titigil hanggat hindi mo tinatanggap ang mutya. Alam na nila ang tungkol dito. Alam na nila na ikaw ang tagapagmana. Kaya bago mo patanggapin, pipilitin nilang patayin ka at ang mga mahal mo sa buhay. Kaya magdesisyon ka na. Ngayon na, Nestor. Pambihira naman buhay to. Sige po. Sinasabi ko na nga ba't papayag ka din? Salamat, Nestor. Heto, tanggapin mo ng buong buo ang mutya ng bawang at itong aking kampilan. Pinagmasdan ni Nestor ang kampilan habang kinukuha ito sa matanda. Ang kampilan ay isang uri ng mahabang espada na magkabilaan ng talim at bahagyang lumalapad patungo sa dulo. At may biyak o hati rin ito sa dulo na siyang nagbibigay ng matinding pinsala sa kalaban. Sinabi ng matanda na kilala ang sandata bilang gamit sa pamumugot nung panahon pa ng mga gera. Sa inyo po ito? Makalumang gamit po ito ah. Paano po kayo nagkaroon ng ganito? Mahilig ako mangolekta ng mga ganyan, Nestor. Oo nga pala. Nakita ko po sa tokador nyo. Yan ang ibinigay ko sa'yo kasi yan ang pinaka-espesyal na gamit ko. Baka hindi mo na itatanong. Minana ko pa yan sa mga ninuno ko na nabuhay nung panahon pa ng mga Espanyol. Hindi po ako makapaniwalang hanggang ngayon ay nagagamit pa rin ng ganitong uri ng sandata. Aba, parang sa libro ko lang po nakita yan eh. Ang astig naman po, Mantolits. Mag-iingat ka, iho. Hindi madali ang landas sa tatahakin mo. Pero isa lang ang masasabi ko. Palagi kang makikinig sa sinasabi ng puso mo. Muling narinig ni Nestor ang isang malakas na alulong mula sa malayo. Napatingin siya sa direksyong yon, ngunit nang muli niyang tignan ang matandang kausap, ay wala na ito sa kanyang harap. Naglahong ito na parang bula. Napakamot na lang ng ulo ang binata. Hindi siya makapaniwalang iiwan lang siya bigla ng lalaki. Nang isuot niya ang kwintas na may mutya ng bawang, agad niyang naramdaman ang biglang pagpasok ng isang malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Para siyang nakuryente. Bagya siyang nanginig. Napasinghap siya at nang matapos ang ganong pakiramdam, dumaloy sa kanyang balat ang banayad na init sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng kakaiba. Aba, ayos to ah! Parang lumakas nga ako! Inunat niya ang kanyang mga braso sa ere at ipinilig ang kanyang ulo. Maya-maya, may narinig siyang ingay mula sa mahihinang kaluskos hanggang sa mga huni ng kuliglig. Tumalas ang kanyang pakiramdam, maging ang kanyang pangamoy at paningin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May narinig siyang tinig mula sa kung saan. Hinanap niya ito at nakita niyang nakakubli sa likod ng isang puno. Nakatayo lang ito ng tuwid. Nang pagmasdan niyang mabuti, napagtanto niyang hindi ito tao. Napalunok si Nestor. Nagtayuan ang balahibo niya habang pinagmamasdan ang nilalang sa likod ng puno. Ito ay matangkad, payat at maitim ang balat. May sinasabi ito sa kanya. Hindi gumagalaw ang bibig nito, ngunit malinaw niyang naririnig ang tinig sa kanyang isipan. Isang malamig at mababang boses na tila dumidiretso sa kanyang utak. Binabati siya ng nilalang na yon at sinasabing siya ang gabay at tutulong sa kanya
sa paggamit ng mutya. Doon naisip ni Nestor na marahil ito ang engkanto na sinasabi sa kanya ni Mang Tolits. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinundan niya ang matapang na amoy na nagmumula sa aswang. Ang matapang na amoy na parang nabubulok na laman. Sa lupa ay nakita niya ang malalaking bakas na naiwan. Mga yapak ng dambuhalang mga aso. Sinundan niya ang mga yon hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang barangay. Isang madilim at masukal na bahagi na bihirang puntahan ng mga tao. Napaliligiran ito ng mga matataas na damo at matatandang puno. Wala na ring mga bahay sa lugar na yon. Tumigil siya sandali at nakiramdam sa paligid. Mas tumapang ang mabahong amoy at malinaw na rin niyang naririnig ang mga boses. May mga umiiyak at sumisigaw. May mga humihingi rin ng tulong. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang malakas na boses ni Marites. Ngunit nabahala siya nang marinig ang isang malalakas na tawanan ng mga lalaki. Nagdakad pa siya at pumasok sa damuhan. Iningatan niya makagawa ng ingay. Nagtago siya sa likod ng mga damo at pinagmasdan ang lugar. Sa gitna ay walang masyadong puno o mga halaman. Malinis ang espasyo. Sa pinakagitna ng clearing, matatagpuan ang isang malaking krus pero nakabaliktad. Sa paligid nito, may mga sulo na nagbibigay ng mapulang liwanag na mas lalong nakakapagbigay ng nakakakilabot na atmosfera. Nakapaligid sa krus ang mga nilalang na may suot na mahahabang itim na balabal. Hindi makita ang kanilang mga muka dahil sa malalaki nilang mga hood sa ulo. Tahimik silang nakaluhod habang nakaharap sa isang malaking ribulto na katabi ng krus. Isang nilalang na may muka ng isang mabangis na aso at ang katawan ay isang matipunong lalaki. May mahahabang pangil at pulang mata. Sa harap ng ribulto ay may isang kawa na puno ng dugo. Sa tabi nito ay may nakalagay ding mahabang lamesa kung saan nakahiga ang isang babae. Napagtanto ni Nestor na tila gagawing alay ang babaeng yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi! Si Marites yun na! Siyang gagawing alay ng mga walang yang to! Muli niyang pinagmasdan ang lugar para mapag-aralan kung paano niya ililigtas ang babaeng lihim na minamahal. May nakita siyang nagliliyab na uling sa loob ng mga naglalakihan ding palayok. Mula rito ay lumalabas ang makapal na usok na may kakaibang amoy, mabaho at matapang, parang pinaghalong nasusunog na buhok at bulok na naman. Muling narinig ng binata ang nakakakilabot na halakhak ng mga lalaking aswang na nasa gilid ng ginagawang seremonya. Ito yung mga lalaki na nakita niya sa plaza. Napahawak siya ng maigpit sa kanyang mutya at sa kanyang espada. Alam niyang nasa delikadong sitwasyon siya, pero alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Napagtanto niyang hindi lang basta pumapatay ang mga aswang. May sistema sila, may pinaniniwalaan sila, may mga ritual, kaya alam niyang hindi titigil ang kasamaan ng mga ito kung walang lalaban. Kailangan kong gawin ito bago pa nila maubos ang lahat ng tao sa baryo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Muli niyang narinig ang tinig ng engkanto at sinabi nitong hayaan niyang ang kapangyarihan ng mutya ang maging gabay niya sa laban. Nagpakita siya. Tumayo siya sa gilid at matapang na hinarap ang mga sumalubong na aswang. Ngayon lang ako nakakita ng isang taong walang takot na lumapit sa tiyak na kamatayan. Pakawalan niyo ang mga tao! Kundi, kayo ang papatayin ko! Humakbang siya paabante. Hindi niya inalis ang paningin sa mga nilalang. Umungol lang isa sa mga asong itim. Tila nagbabadya ng pagsalakay. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong pakawalan niyo ang mga tao. Kung hindi, kayo malalagot sa akin.
Tapusin mo mga hayop na yan! Manahimik ka nga! Maingay kang babae ka! Kung ayaw mong tapusin kita kagad, nakakarindi ka! Ang sakit sa tenga ng boses mo! Ipakain kaya kita sa mga kasama ko! Ang dami-dami mo sinasabi! Bakit kasi ako kinuha nyo? Mga gonggong! Wala kayong taste! Hindi naman ako masarap, ano? Manahimik ka! Mga kasama, patayin nyo na ang babaeng ito! Wag! Ang mga aswang ay napahinto. Lahat ng mga mata ay nakatingin sa binata. Nakatitig, partikular sa mutya na nasa kanyang liig. Ang mutya na hawak ni Nestor ay biglang nagningning ng puting liwanag. Bakit nasa kanya ang mutya? Mga tanga! Di ba't sabi ko, kunin nyo at patayin ang tagapagmana? Bakit nandito to at nasa kanya pa ang mutya? Nagkamali kasi kayo ng kinidnap. Hindi mananahimik yan hanggat hindi niya ako naliligtas. Ang ingay ng babaeng ito! Pakawalan niyo sila at umalis na lang kayo ng tahimik dito sa baryo at huwag na kayong babalik. At sa palagay mo, ganun lang kadali yun. Hindi porket nasa iyo ang mutya ay makokontrol mo na kami at mapapasunod sa gusto mo. Baguhan ka lang. Hindi mo kami kaya. Oo, tama ka. Baguhan ako. Pero ako na ngayon si Commander Bawang, ang kinatatakutan niyong kalaban. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyong mga damuho kayo na walang pupunta na masama niyong plano. Lalabanan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Sa isang mabilis na kilos, biglang umatake si Nestor at pinuntirya ang pinakamalapit na aswang sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kampilan. Kasabay ng pagkislap ng mutya ay ang pagkislap din ng talim ng kampilan. Agad na namatay ang aswang nang mapugutan ito ng ulo. Dahil doon, agad na gumanti ang ibang kasamahan nito. Napakabilis ng kanilang paggalaw. Napaatras ang binata, sapat lang upang maiwasan ang matatalim na mga kuko na muntik nang sumugat sa kanya. Mabilis niyang iwinasiwas ang kampilan. At bago pa makaporma ulit ang halimaw, natamaan na ito sa balikat. Agad itong napasigaw sa labis na sakit. Ang parte ng tinamaan ay bahagyang umusok, parang unti-unting nasusunog. Ang galing mo! Sige na! Tapusin mo na silang lahat! Nagkatinginan ang mga natitira pang aswang. Ang kanilang mga mata ay lalong nag-alab sa galit. Muli silang sumalakay. Iniwasan niya ang unang umatake. Gumulong siya sa lupa para makalayo. Ngunit bago pa siya makatayo ng tuluyan, naramdaman niyang may tumama sa kanyang likod. Nasugatan ng matalim na kuko ng aswang ang kanyang likod. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Bago pa may makalapit ulit na aswang sa kanya, hinawakan niyang muli ang mutya ng bawang. Ang liwanag nito ay kumalat sa buong lugar. Ang mga nakahud biglang nawalan ng mga malay. Doon niya napagtanto na nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng aswang. Tila mga nahihipnotismo at wala sa mga sarili. Nakita niyang maging si Marites ay nawalan na rin ng malay. Kasabay ng liwanag ay kumalat din ang mainit na enerhiya sa paligid. Napaatras ang mga aswang. Hindi! Hindi natin siya kaya! Totoo nga! Malakas ang tagapagmana! Ngunit huli na ang lahat para umatras. Tuluyan ng nilamon ng kapangyarihan ang katawan ni Nestor. Nagliliwanag maging ang mga mata nito. Sa paningin ng mga aswang, naging isang magiting at makisig na mandirigma ito na hindi nila kayang labanan. Mabilis na sumugod si Nestor. Hawak ang kanyang kampilan. Isang mabilis na hiwa ang dumapo sa bawat lalamunan ng bawat aswang. Napasigaw ang ilan habang unti-unting bumagsak sa lupa at nawalan ng buhay. 2 na lang ang natitira. Agad silang umatras at tumakbo palayo. Ginamit nila ang kapangyarihan nilang magbalat kayo upang makatakas. Ngunit hindi na nag-aksaya pa ng oras si Nestor. Muling kumilos ang kanyang katawan at sa loob lamang ng ilang segundo,
Isang nilalang na naman ang kanyang pinapos. Naiwan ang huling aswang, nakatingin sa kanya, nanginginig sa galit at takot. Magbabayad kang hayop ka. Hindi pa ito ang huli. Malakas nitong sabi habang tumatakbo papalayo. Hindi na hinabol ni Nestor ang nilalang. Alam niyang babalik pa ito. Ngunit sa ngayon, tapos na ang laban. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ng dugo sa kanyang espada bago ito ibalik sa kanyang bewang. Nestor! Napalingon ang binata nang marinig ang tinig ni Marites. Nang lingunin niya ito, nakita niyang gising na ang dalaga. Gayon din ang iba pa. Tuwang-tuwa sila nang makitang wala na ang mga aswang. Masaya sila na ligtas na sila sa kapahamakan. Agad na lumapit si Nestor kay Marites at kinalagan nito ang mga tali sa kamay at paa ng dalaga. Ano nangyari? Natalo mo sila? Siyempre naman. Tapos na, Marites. Wala na sila. Napatay ko yung 6 na aswang. Hala, may isa pang natira. Oo, pero takot lang na bumalik. Teka, ayos ka lang ba? Alam mo bang natakot ako ng sobra nung marinig ko ang boses mo na humihingi ng tulong? Napatitig ang dalaga kay Nestor. Hindi na siya nagsalita. Pilit niyang pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagod sa binata at matinding pag-aalala. Napadako ang tingin niya sa mga sugat at pasa sa katawan ni Nestor at ang bahid ng dugo sa damit nito. Ba't naman ganyan ka makatingin? Nestor, maraming salamat ha. Kung hindi mo ako sinundan, baka pinagpipiestahan na ako ng mga bugok na yon. Marites, alam mo naman na hindi kita hayaang mapahamak eh. Importante ka kasi sa akin. Muling napatitig si Marites sa kanya. Naramdaman niya ang sinseridad sa sinabing yun ng binata. Alam niyang hindi ito nagbibiro ng oras na yon. Dahan-dahang niyakap siya ni Nestor. Nagtagal ang yakap nila ng ilang sandali bago bumitiw si Nestor. O teka, tama na yan ha. Baka mamaya masanay ako. Bakit? Ayaw mo ba? Sabi ko na eh. Gusto mo ako eh. Oh, wag mo nang i-deny. Sinabi mo na. Aminin mo na sa akin ng malinaw. Tama ba ako? May care ka sa akin kasi gusto mo ako? Hindi naman kita gusto, no? Pero mahal kita. Matagal na. Napanganga si Marites. Hindi niya inaasahan ang diretsahang sagot ni Nestor. Akala niya ay nagpapatawa lamang ito tulad ng dati. Pero iba ang pagkakasabi nito ngayon. Seryoso, tapat at may lalim. Pakiramdam niya ay bumagal ang oras. Hindi niya alam kung paano sasagot o kung paano ipapakita ang nararamdaman niya. Teka lang, kakagaling lang natin sa laban tapos love confession ka agad? Pero seryoso ka? Oo naman, Marites. Alam kong hindi ito ang perpektong pagkakataon pero baka hindi na ako magkaroon pa ng isa pang pagkakataon para sabihin sa'yo eh. Nagpantay ang kanilang mga mata. Ramdam ni Marites ang katapatan sa mga salita ni Nestor at hindi niya maitatangging may kung anong init at kuryente siyang naramdaman. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi akala ko hindi mo ako papansinin eh. Mas gusto mong asarin ako kaysa seryosohin. Tapos sabi ka pa ng sabi na madami kang crush. Dahan-dahang lumapit si Marites at hinawakan ang kamay ng binata. Isang makahulugang titig ang namagitan sa kanila. Hindi man nila sabihin ng direkta, pero alam nilang pareho nilang nararamdaman ang isa't isa. Tara na, Nestor. Umuwi na tayo. Pagdating ng mga tanod sa nasabing lugar, natagpuan nilang naglalakad na palabas ang mga nailigtas na biktima ng aswang. Ang ilan sa kanila,
pagod na pagod at naguguluhan pa rin. May ilang nagtatanong kung ano ang nangyari pero wala silang masabi dahil wala silang maalala. Hindi rin nila maikwento kung paano sila nakatakas. Basta nang magising sila, karamihan ay nakahandusay sa lupa. May mga tali sa kamay at nakasuot ng weirdong damit. Pinakawalan lang sila ni Marites at ni Nestor. Yun lang ang naaalala nila sa lahat ng mga nangyari. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, sinalubong agad sila ng kanilang mga kapamilya. Halos hindi maipinta ang saya sa muka ng kanilang mga magulang at kapamilya. Tuwang-tuwa sila na muling makita ang mga nawawalang kaanak. Ang buong baryo ay napuno ng tawanan, iyakan at sigawan dahil sa sobrang saya. Halos hindi na nila mabitiwan ang mga anak. Tuwang-tuwa na nakabalik na ang mga ito. Diyos ko, anak! Ay, bakit ang dami mong sugat? Saan ka ba nanggaling? Kanina lang kasama kita sa bahay tapos... Nay! Shh! Huwag kayong maingay! Ha? Bakit ba? Ba't mo ako pinapatahimik? Basta, Nay, huwag na lang po kayong maingay. Saan ka ba talaga nanggaling, anak? Anong ginawa mo? Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi agad nakasagot si Nestor. Tinignan lang niya ang kanyang ina at bahagyang ngumiti. Pilit na pinapakalma ito. Nay, ayos lang ako. Wala kayong dapat na ipag-alala. Wala akong dapat na ipag-alala, Nestor. Eh, dami-dami mong pasa at sugat. Sa bahay na lang po tayo mag-usap, Nay. Ay, Marites, salamat naman ihat, ligtas ka din. Nako, kung alam mo lang, alalang-alala itong si Nestor sa'yo, kaya siguro tumakas at saka, Nay, yung bibig niyo po, dire-diretso na naman. Nanlaki ang mga mata ni Marites nang marinig mula kay Aling Bet. Napalingon siya kay Nestor na biglang nahiya at napakamot sa batok. Oo na, gets ko na, hindi na ako magsasalita. Just kay mga bata ito. Hay, sige na, sa bahay na lang tayo mag-usap. Pagdating sa bahay, agad na inasikaso ni Aling Bet ang sugatang anak. Hindi siya mapakali habang nililinis ang mga galos ni Nestor. Paulit-ulit siyang bumubulong ng dasal at pasasalamat na ligtas ito. Kahit anong sabihin ni Nestor na ayos lang siya, hindi pa rin tumitigil ang kanyang ina sa pag-aalala. Samantala, kinabukasan, hindi pa rin natigil ang usap-usapan sa kung sino nga ba ang kanilang bayani. Lahat ay nagtatanong kung sino ang matapang na lumaban sa mga aswang. Tanging si Marites lang ang may alam sa totoo. Alam niya kung paano lumaban si Nestor, kung paano niya hinarap ang panganib ng mag-isa, at kung paano niya iniligtas silang lahat. Kitang-kita niya kung paano lumaban ang binata. Bago siya nawalan ng malay tao, pero pinili niyang wag na lang ding magsalita dahil nakita niyang tahimik ang binata sa halip na ipagyabang nito ang kanyang ginawa. Nanatili itong tahimik, nagmamasid lang at hindi naghahangad ng papuri o pagkilala. Iginalang na lang ni Marites ang desisyon ng kanyang kaibigan. Ngunit may isang pangalan na biglang lumutang sa kwentuhan ng mga tao. Yun ay walang iba kundi si Commander Bawang. Si Nestor mismo ang nagpakalat ng pangalang ito. Para sa kanya, hindi na kailangan malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ng bayani at tagapagligtas. Mas gusto niyang mabuhay ng tahimik at normal. Unti-unting naging alamat si Commander Bawang sa kanilang baryo. Pinaniniwalaan siyang isang misteryosong antingero na lumalaban sa kasamaan at nagpoprotekta sa mga inosente. Maraming mga matatanda ang nagsimulang magdasal at humingi ng proteksyon sa kanyang pangalan. May mga kwento pa na kapag gabi, isang anino ng mandirigma ang nakikita sa may kakahuyan at laging nagbabantay. Grabe! Iba ka na talaga, Nestor! Sikat na sikat ka na talaga dito sa baryo natin. Huy, hindi ako yun, Marites, no?
Nestor, salamat sa lahat ha. Ngumiti si Nestor sa sinabing yon ni Marites. Pagkalipas ng ilang araw, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Nagpatuloy sila sa dati nilang buhay. Wala nang nangingidnap, wala nang puting van at mas lalong wala na ang mga aswang. Isang araw, habang abala si Aling Bet sa paghahanda ng almusal, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita si Mang Tolits. Lito? Lito, anong ginagawa mo dito? Mabuti naman at kilala mo pa ako. Gusto ko lang na makita ang anak mo. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng mutya ng bawang? Tumango si Mang Tolits. Dali-dali niyang pinapasok ang matandang lalaki at tinawag si Nestor. Napansin ng binata ang kakaibang ningning sa mata ng lalaki. Parang may gusto itong sabihin sa kanya. Nang makaupo na sila, agad na nagsalita si Mang Tolits. Bet, buhay pa ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Bet at agad na napaupo. Hindi nakapagsalita. Si Nestor naman ay natigilan. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Ipinaliwanag ni Mang Tolits na hindi kailanman namatay ang asawa ni Aling Bet. Taliwas sa paniniwalaan nilang lahat. Sa katunayan, ito ay may mahalagang misyon na kailangang tapusin. Isang laban na matagal na nitong kinakaharap. Laban sa mga nilalang ng kadiliman. Kaya't napilitan itong lumayo upang hindi madamay ang kanyang pamilya sa gulo. Malapit nang matapos ang kanyang misyon at malapit na siyang bumalik sa inyo. Hindi mapigilan ni Aling Bet ang mapaluha sa narinig. Matagal niya ng pangarap na makasamang muli ang kanyang asawa, buhat nang bigla na lamang itong nawala sa kanila. Samantala, si Nestor naman ay tahimik lang. Pilit na iniintindihan lahat ng sinabi ni Mang Tolits. Masayang-masaya ang ama mo, Nestor, dahil nagamit mo na maayos ang ipinamana niyang mutya sa'yo. Ano? Teka, akala ko ba galing sa engkanto ang kapangyarihang yun? Totoo lahat ng mga kwento ko. Ang kaibahan lang, hindi ako ang taong yun, kundi ang tatay mo. Siya ang tunay na may-ari ng mutya. Meron din ako, pero hindi bawang. At higit sa lahat, may gabay din akong engkanto. Kayo talaga, Mang Tolits, oh. Pero Mang Tolits, salamat pa rin po. Dahil naging tulay po kayo ng aking ama sa amin. Walang anuman yon. Siya nga pala, pinapasabi niya na proud daw siya sa'yo. Hindi niya akalain na magiging napakahusay mo mandirigma. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng kanyang lakas at kakayahan. Hindi makasagot si Nestor sa dami ng emosyon na kanyang nararamdaman. Tuwa, pananabik, at pangungulila. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niyang emosyon na mararamdaman. Pero isa lang ang tiyak niya. Sa muling pagbabalik ng kanyang ama, masasabi niyang siya na ang magiging pinakamasayang anak sa buong mundo. Dahil sa wakas, kumpleto na ulit ang kanilang